Nako po, mga kababayan ko. Maharlika muli na namang umeksena. Alam mo, no, walang kadala-dala to si Bukeke, no. Binaon ni Mima Alicia sa kwento ng asawa ng isa-asawa niya. Binaon natin sa kwento ng ginawa niya sa nagtatrabaho siya sa Cebu. Ito na naman siya. Kahit wala ng ebidensya, ginagawa niya pa rin na kwento. Kahit wala ng nonsense na yung pinag-uusapan, gusto niya, babakbak pa rin siya. Diba mga kababayan ko? Tira pasok pa rin siya. Ganyan talaga mga kababayan ko ang mga pathetic. Mga kababayan ko, kahit nonsense, atake pa rin siya. Anyway, maraming salamat Sir Jerry Ramil for member level 3 and kinadko. Maraming salamat po for membership. Ng biyahe niyo. Thank you very much po sa inyo dyan, ha. Ayan, naka-green na sila, naka-green color na sila mga kababayan ko, no. Eto na naman si Maharlika. Wala na namang katigil-tigil. Panoorin nga natin to mga kababayan ko. Yan bang reconciliation? Hindi ka siya makapag-reconcile sa kapatid ng asawa niyang Ander Disaia at Adictus Benedictus? Baho ni Maharlika, ano? Reconciliation. Sabi niya dito mga kababayan ko, no? Si First Lady Lisa daw, nakipag-reconciliation sa mga Aquino. Tapos, hindi daw siya nakipag-reconciliation kay Senator Amy Marcos. Baho ng dating nito. Tuloy nga natin. Tapos, magpapaniwala kayo na yung pag-meet up ni Bimby at ni Josh ay isang reconciliation? O ano tawag mo dun? Ano, EB? No, eyeball. Then nag-eyeball lang sila nag-eyeball lang si Bimby tsaka si First Lady. Anak ka ng teteng, nakikita mo na nga sa picture, ayaw mo papaniwalaan. Di ba? Nakita mo na nga sa picture, ayaw mo papaniwalaan, gusto mo pang sabihin edited AI. Di ba? Anak ka ng teteng, oh. Oh, ngayon mga taga-suporta nito, paano nyo babanatan? Paano nyo paniniwalaan to? Ultimo may picture, nilabas na yung picture, ayaw pa niyang paniwalaan. Saan kayo makakita ng vlogger? Kaya ka tinatawanan ni Banat Bay eh. Di ba? Kaya ka tinatawanan ng sarili mong kakampi at kinukutsa ka. Kasi ang ginagawa mo sa totoo lang, no, kahit na may ebidensya na, gusto mo pa rin gawing mali. Ano magagawa mo kung nandun si Bimby, andun si Josh, andun si First Lady, binisita nila? Anong problema dun? Kung nagkakaroon sila ng reconciliation, reconciliation, ibig sabihin nun, pagtatapos, mga kababayan ko, kapatawaran para sa amin. Bakit nagtataka ako din sa mga vlogger ni Duterte talaga, no? Nagtataka talaga ako sa kanila. Ayaw nila ng pagkakaisa. Ito na, mga kababayan ko, at least nakikita ninyo yung galaw, yung mga tirada nitong mga vlogger ni Duterte. Ganyang galawan. Di ba? May pagkakaisa na nga, ayaw pa nilang tignan. Sasabihin nila hindi daw totoo kahit may picture, di ba? Ang alang. Di ba? Asan ang utak nito? Ang alang Tuloy. Oh, sa mga kapapasok lang. Magpapaniwala ba kayo dyan? Pucha. Ngayon lang ako makakakita ng mga sasanga-sanga na subscriber nito. Hindi totoo Totoo lang ako Saan kayo makakita ng ganong estilo? Di ba? Sabi niya magpapaniwala ba kayo dyan? Anong gagawin namin? Hindi, fake news yun. Wala talagang Bimbim pumunta. Walang Joshua pumunta. Doon sa kay First Lady. Wala talaga, kahit may picture, gawin mong tanga sarili mo. Di ba? Tuloy. Oh, yan ay kadsutahan ni Lisa. Oh, ngayon isisisi mo na naman kay First Lady. Di ba? Yan daw ay kadyutahan ni Lisa. Ano naman, ano bang meron? Ano bang kinahihimutok mo kung binisita ni Bimby
Etong si First Lady. Alam mo, sa pagbisita ni Bimbi, I just want to remind, no? O ikaw, wakwak ha, wakwak. Ikaw pala tinatawag ni Sarang itok-itok, 'di ba? Itong wakwak na to, mga kababayan ko. Kung sinasabi ni First Lady, kung binisita si First Lady, anong magiging issue doon? Gawa-gawa na naman daw ni First Lady lahat. Lahat naman lahat na sinisi mo sa kanya. Ultimo yung pag-utot ng kapitbahay, pwede mong sabihin kasalanan ni First Lady. Kasalanan. Sorry. Lahat na lang pwede mong isisi kay sa unang ginang kahit ngayon pag-utot ng kapitbahay nyo, isisisi mo pa nga sa kanya Pwede mo i-connect dun sa content mo. Pero etong may nagpapakita ng magandang simbolo sa taong bayan, gusto nyong gawing mali. Nasaan ang utak nito? Yak, mga DDS, nagpapaniwala kayo sa ganito? Tuloy. Pagpapanggap! Nagwawala pagpapanggap daw. Diyos ko po, ang hirap mo ispilingin, te. Baliktad na naman ang utak nito, promise. Pagpapanggap lang daw, mga kababayan ko. Yak, yung anak ni Chris Aquino, uutusan mo pumunta dun kay First Lady Lisa para magpanggap. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ito lang yan Ito lang yan Remember, si Josh and Bimbi representing Chris Aquino na anak ni Cory at ni Ninoy Aquino. Yung dalawang bata na yon na pumunta kay First Lady, nire-representa ang kanilang pamilya. At it shows, mga kababayan ko, mga kapatid, ng isang pakikipag not alyansa, pakikipag sila yung nagpuputol ng alitan ng mga Marcos. Well, yan ang nakikita ko, mga kababayan ko. Yan po ang aking nakikita. Kung si Maharlika hindi niya nakikita yon, nasa sa kanya na yon. 'Di ba? Nakakahiya naman, mga kapatid. 'Di ba? Tuloy natin. Pagsisinungaling. Ikaw naman kasi Senator Amy Marcos ay... Okay na naman, si Senator Amy na naman binanggit mo. Pagsisinungaling pa ba yan? Tignan mo nga Yan ay kadyutahan ni Lisa. Pagpapanggap. Pagsisinungaling. Ikaw naman kasi Senator... Pagsisinungaling pa ba to? Diyos ko po. Ano bang meron utak tong vlogger ninyo? Tuloy. Senator Amy Marcos, ayan. Mamaya basahin natin mga comment. Ikaw naman, Senator Amy. Binanata mo naman si Senator Amy. Ano na naman yan? Sabi ko nga, magsalita ka. Third week of July? O sige, masalita ka. Bakit? Ito lang Ako tantanan mo, kahit kalaban yan si Senator Amy, you think ilalaglag niya kapatid niya? Remember, blood thicker than the water, mga kababayan ko. Tuloy. Huwag mo nang dagdagan ang panloloko ni Lisa. Panloloko niya sa amin. Why? Panloloko sa'yo? Bakit? Pilipino ka ba? Anong ebidensya mo na nanloloko si First Lady, nanloloko si Senator Amy, nanloloko si Pangulong Bongbong Marcos? Samantalang ikaw ngayon may issue ng panloloko. Di ba? Tinraidor mo si Jarrett, si Mike, si Sangkay at ang UBIP. Sangkot mo si Pebbles Kunanan. Sino ngayon na nanloloko? Sasabihan mo yung mga taong naglilingkod sa bayan, naggagumagawa ng panahon sa mga natin, mga kababayan ko, sasabihin mo, mga kapatid, eto si Senator Amy, si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady, lahat sila, mga kababayan ko, lahat itong mga to, mga ganito, magnanakaw, bayaran kahit wala kang ebidensya. Sa makatuwid, mga kababayan ko, lahat ng mga DDS followers mo, chismosa! Wow! Tindi, diba? Halos lahat na lamang ng binitawan mong content sa YouTube, chismis, walang basis. Sakit, diba?
Kulang na lamang Maharlika eh. Kulang na lamang Maharlika. Idukduk mo yung sarili mo eh. Tapos magpe-pretend kang Pilipino. Wag kami, oy, dinenounce mo na yung citizenship mo, boy. Ay, mali pala. Girl. Pagpapanggap. Tentanan nyo na rin yung pagpapanggap. Because we know, mga kababayan ko, kung babasahin natin, you are paid by the grace of China. Your boss is Martin Andadar. Hindi namin alam. Diba? Pare-parehas lang kayo eh. Diba? Kami nga eh. Balak nyo pang traitor rin eh. Diba? Tuloy. Diba every Sunday ginagamit ni Lisa Tanas? O yan na naman. Ginagamit daw ni Lisa, ni First Lady Lisa si First Lady every Sunday. My God! Anong tao to? Diba? Kita nyo mga kababayan ko? There is no basis. Sasabihan niya yung pagkikita ni Josh and Bimby kay First Lady. Pagpapanggap. Yan ba yung utos ni Duterte? Yan ba yung utos ni Mr. Duterte? No? No? Is that a command of Mr. Duterte? Ha? Pagpapanggap? Alam mo mga DDS, ba't kayo nagre-react ng ganyan? Totoo lang ba't kayo nagre-react ka? Makinig kayo sa akin mga DDS. Kasi alam ninyong magkakaisa ang dilaw, magkakaisa ang pula, at magiging no colors. Kayo lang ang matitira. Oh! 100%! Bandang huli, kayo lang ang matitira. Bakit mga kababayan ko? Kasi kayo na lang ang palaaway. Oo! Kayo na lang ang palaaway, kayo na lang ang mahilig gumawa ng away. Your style, the moves na ginagawa ninyo, it's same nung ginagawa nyo ng 2016 kung paano nyo dinudurog at niloloko ang taong bayan using social media. Mga kababayan ko, kasi yan ang nangyayari ngayon. Diba? Kung mapapansin nyo mga kababayan ko, yan ang pinakamatinding nangyayari ngayon. See? What happened? Anong ginagawa nila? Ganyan silang mangbalahura ng tao. Now, mga kababayan ko, di ba? Mga kapatid, now, anong gagawin natin? Paano to? Mga kababayan ko, paano tong kahayupan na ginagawa nito? Di ba? Karumal-dumal ang lahat ng ginagawa ni Maharlika sa social media. Tuloko niyo sa amin. Why? Di ba every Sunday ginagamit ni Lisa Tanas? Eto pa. Medyo pipitikin kita dito, Maharlika. Mahinig ka. Si Imelda Marcos sa Ito hindi ko hahayaan na bastusin mo yung unang ginang na kinikilala namin. Okay? Hindi ko hahayaan na sabihan mo in front of social media, babastusin mo yung nanay na trumabaho for the Filipino people. Hindi ko hahayaan bastusin mo. No? Hindi ko hahayaan bastusin nyo yung naging magulang ng buong Pilipinas na nagbigay ng importansya sa dahilan ng paghahatak niya ng mga investors. No? Dahilan ng paghahatak ng investors at pag-unlad ng Pilipinas nung panahon ng administrasyon ng kanyang asawa. At hindi ko hahayaan na sasabihin mo at babastusin mo at sasabihan mong ulyanin yung taong malaki ang naiambag. Ultimo ikaw na nagsasabi ka na kumain ka ng Nutriban at Klim nung panahon na siya mismo ang nagtutumutok sa kagawaran ng edukasyon upang mabigyan ng mga estudyanteng kagaya mo, Maharlika, na nagbigay. Mainig ka mabuti. Na nagkaroon kayo ng pagkain. Maswerte kayo. Naranasan nyo yung paano magkalinga yung ganyang magulang. Maswerte kayo. Naranasan nyo na mayroong first lady ganyan. Kami nga gusto namin yung ganyan. Subalit mga kababayan ko, inaayos pa rin natin ang Pilipinas at nasa proseso tayo. Ito lang,
sasabihan kita, mawalang galang dito sa balahurang bukeke na to. Nilang mga lunchtime, ganyan-ganyan. Ngayon, ginamit si Imelda na nandun. No. There's a place na sumama si First Lady Lisa with First Lady Imelda Marcos sa Marikina para ipakita yung mga sapatos na nabawi na andun, naka-display na sapatos ni Imelda Marcos, mga kababayan ko. At kasama, ang pinapakarat nito, ginagamit ni First Lady, ginagamit daw si First Lady si First Lady Imelda. That's not true. Why, mga kababayan ko? Because First Lady Imelda Marcos enjoying ang paglilibot at paggagala kung saan-saan. Karapatan din bilang First Lady, mga kababayan ko, no? Bilang First Lady na asikasuhin ang kanyang, ang tawag doon, manugang. Manugang ba? Tama ba? Biyanan. Biyanan. Karapatan ni First Lady na asikasuhin ang kanyang biyanan. Mga kababayan ko, kahit na siya ay First Lady ng Pilipinas at si First Lady Imelda Marcos naman ang kasama niya, karapatan niya yun. At karapatan din nila, mga kababayan ko, na i-recognize sila ng mga tao because they contribute to the Filipino people in terms ng pag-aangat ng shoe capital ng Pilipinas, which is Marikina. Ang paglalagay ng pangalan na Marikina, the shoe capital of the Philippines. Hindi masama na i-invite sila doon at isama si First Lady because First Lady Imelda Marcos, mga kababayan ko, First Lady Imelda Marcos, siya ang nagbigay pangalan ng tatak Marikinang kilalang matibay na sapatos. Itong sasanga-sanga naman na to, hindi maiintindihan yung bakit. Ang gusto niyang palabasin pag nagsama si First Lady Imelda, kapag nagsama si First Lady Lisa, kailangan sasabihin niya, mga kababayan ko, by the script, mga kababayan ko, by the script of the Holy Grail of China. Okay, ulitin natin. By the script that Holy Grail of China, mga kababayan ko, sasabihin niya dapat ginagamit ni Lisa. Ganong katindi, mga kababayan ko, ang paratang nila. Tuloy natin! Parang Marikina shoe. Ikaw na sarili mo eh. Ba't di mo pa ituloy na merong di ba? Ba't di mo pa ituloy ang tama? Si Imelda Marcos, mga palangga. Ayan na. Senator Amy, totoo naman ito. Totoo naman ito. Okay? There are times that she is confused. She is confused. Incoherent. Ulyanin. Nakukompuse daw tapos ulyanin. Alam mo, sa totoo lang, Maharlika, wala ka nang pakialam sa buhay ni First Lady Imelda. If she wants to go with First Lady and if she wants to go with Senator Amy, if she wants to go to Malacanang together with the President, whatsoever, wala ka nang pakialam. Ang atupagin mo, sarili mong buhay. If you saying that sa social media na si First Lady ay magugulat ito, ulyanin, whatsoever, dapat hindi mo na kino-content yan eh. Sa totoo lang. It's given. It's given. Alam mo, bilang isang Pilipino, masaya ako na nagagawa pa ni, nag-birthday siya na 95 years old. Why? Mga kababayan ko, bakit? Mga kapatid, napakahalaga nun. It's very significant. Bakit ko nasabing it's very significant for me? Mga kababayan ko, umabot ka ng almost ng 95 years old. Bonus na yun. Uy, bonus na yun. At naging presidente pa yung anak niya. Bonus pa yun. Mga kababayan ko. 'Di ba? Yung pagiging ulyanin, it's given. Pero hindi mo na kailangan ipangalandakan pa sa social media na sasabihin mo na, ay, itong parang sinasabi mo na itong si Imelda Marcos, ulyanin na to, ganito, ganyan. Hindi mo na kailangan banggitin pa yun. For what? For fame? 'Di ba? Alam mo, balahura tong bibig niya talaga. Totoo lang, balahura tong bibig niya. Kaya ganyan siya tumirada. Tuloy. Not lucid. Ibig sabihin, yung normal ng kanya, kasi matanda na rin naman siya, we have to accept that. Oo, we have to accept that na matanda na siya, pero wala kang karapatang balahurain dito yung tao. Wala kang galang sa matanda. Diba? Alam mo ikaw lang ang bukod tanging nag-content at dinama yung pamilya niya, gagamitin mo pa si First Lady Imelda para lang sa views. Galaw, Maharlika. Tuloy. Diba? 95 years old. Na may mga panahon, si Imelda Marcos, na hindi na siya, kapag confused ka na, lahat naman tayo, baka maging confused tayo pagdating sa ating pagtanda.
Di ba? Totoo naman. Pero hindi mo na kailangan ipangalandakan dito. Konting respeto. Ito ba yung gusto nyo, mga DDS? Alam mo kung babastusin nyo si First Lady Imelda Marcos, hindi ko pagsasawaan bastusin yung tatay nyo si Digong. Shoutout kay DJ Byron. No? Nabuhay nga eh. Diba? Pakibato nga ng ng etsa sa bahay. Tuloy. So, ginagamit, di ba? I mean, ginagamit ni Lisa at Ibangan Jr. para kunyari itong mga Marcos na naniniwala pa kay Imelda Marcos ay makuha ni Lisa. No, that's not true. Because in 2022 election, no, mga kapatid, sa bisa ng mga matitikas na mga Marcos loyalists, naganap ang hindi inaasahan in the history ng COMELEC. Nagsama-sama ang taong bayan, nagsama-sama ang mga loyalista, bumuo ng 31 million votes para kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. No? Yung mga taga-suporta ni First Lady, it's given. No matter what happened, Marcos is Marcos, susuportahan ng mga yan. Ganong katitindi yung mga loyalista, ganong kabaliw yan sa mga Marcos. Mga kababayan ko, di nyo tularan si Mami Peng, di ba? Oh. Walang pakikinggan niyan kundi Marcos, ganong katindi yung pagmamahal nila doon. I'm sorry for the words that, kabaliw, pero the right word is ganun nila kamahal ang Marcos. Ikaw, hindi mo naiintindihan yun. Diba? Tuloy. Kaparang kayo. Diba? Sobrang mahal nyo si Duterte kahit na mali na yung ginagawa. Diba? Tuloy. Bakit pinapayagan mo na ginagamit ang nanay mo sa propaganda ni Lisa Tanas? Alam mo, sa totoo lang si Senator Amy kasama yung nanay niya nung birthday. Propaganda na rin matatawag yun. Diba? Ito, si First Lady. Kasama niya si First Lady Imelda. Bumisita sila. Propaganda na ba kagad yun? Diba? Yung pagsama nga ni Duterte sa maisog, tinusuportahan niya yung tatay, yung mga anak niya eh. Propaganda tawag dun. Ba't hindi mo punahin yun? Yung pagsama mo kay Glenn Chong, yung pag-interview mo kay Glenn Chong, propaganda rin tawag dun, di ba? So kapag si Lisa, sinamahan si First Lady, Imelda, propaganda na para sa inyo. Chicken brain talaga si Maharlika. Sorry Dahil kung totoo kayo ay walang happy family, bakit wala si Senator Ivy doon sa dinner na yon? Wala kang alam. Doon sa every Sunday na hindi ka kasali sa pamilyang Marcos. Wala kang alam. Bakit mo salita si Ivy na napapaligiran ng wala kang alam. Si bangag niyang kapatid? Ang ibig sabihin nun, napapaligiran kayo. Wala kang alam. Maharlika. No, wala kang alam. Sa makatuwid, mangmang. Buti pa kami, alam namin eh. Kung sila ay happy family, ang sila ay for unity, for reconciliation, wag na tayong lumayo kung for reconciliation. Bakit si Inday Sara ay binababoy o binaboys na sinusubukang demonyohin nito ni Tambaloslos? Ang layo! God damn it! Guys, wala bang malupit na DDS vlogger na ipantatapat nyo sa akin kontra dito? Bandang uli, no? Dadamay si Imelda, babanggitin si First Lady, babanggitin si Senator Amy, bandang huli gagawing kaawa-awa si Sara. Bakit? Tingnan mo, si Senator Amy tsaka si Sara nagtablahan. Oy, to? Issue Hindi nag-uusap yung dalawa May balita, ewan ko kung totoo to. Hindi nag-uusap yung dalawa. Saan ka ba naman makakita mga kababayan ko eh? Saan ka ba naman makakita? Hindi nag-uusap yung dalawa, sabi lang Saan ka ba naman makakita mga kababayan ko, di ba? Vice President ka ng Pilipinas, mababagsakin mo yung presidente. Diba? Ang layo pa ng eleksyon, kumukuha ka na, kumukulimbat ka na kagad ng pondo. Saan magkakasundo? Tapos bandang huli, babanggitin mo si House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan ko. Ginigipit daw dito si Sara. Saan nakakita ng ganun? Diba?
Alam mo, sa totoo lang, kung babalikan natin ang lahat, hindi tanga ang taong bayan at alam ng taong bayan kung saan nagmula. Saka ba nang makakita eh? Si House Speaker Martin Romualdez, hindi mo maipaliwanag kung saan mo dadalhin yung 650 million. Nabutasan ka pa sa 125 million in 11 days. Anong gagawin natin? O, di ba? Yan ang problema sa inyo. Hindi nyo alam, bandang huli, itong si Maharlika, binobodol kayo. Oh. 'Di ba? Ang galing magpaawa, bandang huli, mga kababayan ko, mabait si Sara, 'di ba? 'Di ba? Si Sara mabait eh. Oh. 125 million in 11 days. Nga ano ko eh. 'Di ba? Titirahin niya si First Lady, dadamay si First Lady Imelda. Kasabihan ulyanin, tapos pag-aawayin niya yung magkapatid, andindi. Diba? Galawan ng mga ano yan, mga DDS yan. Because ang ruleta ng kapalaran, wala na sa kanila. Baliktad na ang sistema. Yung 21% versus the 31% and the 41% ng population natin, mga kababayan ko, ang mga Duterte naging 15% na lang. Wala nang aasahan yan. Wash out sila sa 2025. That's it. That's final, mga kababayan.